Hindi mo nasaktan. Kung pag yan ay pinagnilay-nilayan ko, kumpara ko nung bata pa ako, ay mas mabilis ang panahon ngayon. At isa lang ang nasa isip ko kung bakit mabilis ang panahon. Dahil ang Diyos ay excited na makasama ang personal, na makita siya, at kung ano ang kanyang inihanda ng kanyang mga hinirang sa buong kasaysayan ng sanlibutan. Purihin ang Diyos sa bagay na yan, dahil tayo ay kanyang kinahabagan at tayo ay mabiyayaan ng pagpapalang salvation, ng kaligtasan, dahil sa kagandang loob niya at sa ginawa ng kanyang bugtong na anak sa Jesus doon sa krus ng Calvario. So today, ang ating pong pagtalakay sa pangangaral ng salita ng Diyos ay matatagpuan natin sa unang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto. Ang unang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto, Kabanata 6, mga talatang 9 hanggang 11. 1 Corinthians chapter 6, verses 9 through 11. Ang ating pong version sa Tagalog ay ASND or ang salita ng Diyos. Kung nandiyan na kayo, please bear with me as I read to you loudly. Hindi niyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang, sapagkat kailanman ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait, at mandarambong. Ang ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kaniya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoon Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Saglit tayo manalangin. Aming Ama, muli kami lumalapit sa inyo na nagpapakumbaba at hiling, nagsusumamo ng mayroong pagpapasalamat na kaminawa sa aming pag-aaral at pakikinig ng iyong mga salita. Kami kahabagan ninyo na tunay kaming makaunawa at makita ng mga tunay na aral mula sa bahagi ng sinulat na inyong lingkod sa Apostol Pablo. At nawa, bigyan nyo rin kami ng pusong mapagpakumbaba at ako bilang inyong mapangalipin na inyong pong tagapagsalita ay pangunahan at gabayan. Huwag niyo po nawang ipahintulot na mga lalabas sa aking labi ay mabahiran ng aking pagsariling kahangalan. Kundi ito ay maging puro sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa lahat ng manunood nito sa anumang platform ng technology namin ngayon ay dalangin namin na ito ay makapagdulot ng kapanganakan ng kanilang buhay spiritual, pagtutuwid at pagpapatatag o pagpapalago ng pananampalataya ng bawat isa. Lingapin niyo po mga kapatiran namin na maaaring hindi namin makakasama sa araw ng Panginoon na ito. Dalangin namin na naman at saan man sila naroon, kayo nawa ang siyang lumingap din at mahabag sa kanila. Lahat na mga ito iniling namin sa ngalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen. Amen. Sa ating panahon ay kung kayo po ay aware, uso po ang hacking. Kagabi ay napanood ko yung balita na ilan sa mga government site ay nahack ng China, ilang tao ng China at hanggang ngayon ay hindi pa maayos. So, hindi ko lang kung aling bahagi ng government natin. Kung tama ko sa pagkakaalala ko ay presidential. At kasabay nito ay ang paglaganap ng fake news. Kahit sa platform, Facebook, TikTok, o ano man ang ginagamit ninyo, hindi ho nawawala ang alin.
ang fake news or walang katotohanan na mga balita. At yan yung problema na kung saan ay hindi lamang sa ating lipunan na ginagalawan sa society, kundi maging sa salita ng Diyos. Marami pong nagsilabasan na bagamat they claim to be Christian, they claim to be as a Bible preacher or Bible teachers, ay kung hindi natin alam ang katotohanan na isinulat sa pamamagitan ng mga piling tao na mayroong pangunguna at kapangyarihan ng Espiritu Santo, madaling mapaniwala, lalo tigit ang mga bago pa sa pananampalataya. Meron akong napanood na isang video sa Facebook habang ako ay nag-scroll ng aking Facebook account. Merong isang, hindi ko alam kung anong year ito nangyari. Ito ay tiyak ko po na Pride Month sa somewhere sa Amerika, na kung saan sa kanilang selebrasyon sa street ay merong isang black believer sa isang tabi at kanyang tinawag ng pansin ang isang lalaki na nakabihis ng formal na nakikipag-celebrate doon sa mga LGBTQ community. At tingin ko doon sa kanyang tinawag ay isang pastor. At hindi nga ako nagkamali dahil nung kanyang tinawag ito ay lumapit sa kanya at tinanong siya kung siya na ay pastor. So sa kanilang celebration ay may mga tarp silang dala na nakasulat doon yung kanilang saloobin, at majority sa kanilang hawak ay yung flag na may ang nakalagay ay rainbow as symbol ng kanilang grupo, ano. So tinanong nung black man na ito, yung said to be as pastor na nakikiisa sa selebrasyon ng Pride Month, ay tinanong niya ito kung ano ba ang kanyang ipinapangaral sa mga tao, lalo na sa kanyang nasasakupan. At sabi niya ay pinapangaral niya is about grace and love. Grace and love. Then sabi niya, then bakit ka nandyan sa mga individual na iyan at iyo pang itinataas yung banner nila? So sabi niya, because of grace and love. So sabi ng black man na ito, hindi ka ba nangangaral about repentance at pagtalikod sa kasalanan? So sabi nung pastor na ito ay, I have no comment about that. So sabi nung black man again, sabi niya, you should preach them about repentance at pagtalikod sa kasalanan, hindi yung nakikiayon ka sa kanilang mga ginagawa. Isa na dyan yung kanilang celebration. And then sabi nung, again, ng pastor na ito ay, I have no comment about that. Then tumalikod na siya, iniwan yung black man na ito. So yan yung isa sa mga pagkakaroon ng fake gospel at maling pagkakaunawa kung ano ang ebanghelyo. Mayroon akong napansin kanina sa post ng isang reform at nais ko lang na basahin sa inyo. Okay, sabi rito, the gospel is meant to change the sinner, not for the sinner to change the gospel to suit their sin, which is true. Ang ebanghelyo, ang layunin nito ay baguhin ang isang makasalanan at hindi yung makasalanan ang siyang bumago sa ebanghelyo para lang mabigyan daan, mapagbigyan ang kanilang mga kasalanan. Now, dito sa ating pong tatalakayin, ito'y binigyan po natin ng tema, dyan din mismo sa verse 11, yung first na sentence na ganyan ang ilan sa inyo noon. Okay? Ganyan ang ilan sa inyo noon. So, ito ay, ang unang Korinto ay unang sulat ni Apostol Pablo, no? Para sa mga mananampalataya doon sa Corinth, na kung saan siya ang ginamit ng Diyos para ma-establish, maitayo ang mananampalataya o ang iglesia doon. So, sinulat niya ito para
harapin ang maraming issues at ang maraming problema sa loob mismo ng church. Maybe some of you ay alam ninyo kung ano ang ilan sa mga pangunahing problema meron ang church sa Ephesus, sa Corinth during that time. So ang venue, ang sulat na ito ay sinulat ni Pablo noong siya ay nasa Efeso sa kanyang ikatlong missionary journey. Okay? So nandoon siya at dahil sa mayroon pong nakarating sa kanya na isang mananampalataya from Corinth, at pinaniniwalaan na siya ay galing sa tahanan ni Chloe para magdala ng balita, kung ano ang nangyayari inside the church ng Corinth. Kung nabasa niyo po, please, basahin niyo po yung 1 Corinthians. Itong sulat na ito, kung babasahin niyo po, ay naghahayag kung ano ang nangyayari sa loob ng church. Na imbis na lumalago, at yun naman ang dapat sa bawat iglesia hanggang sa ating panahon, pero ang makikita niyo po, as you read that letter, ay nagkaroon po ng mga seryosong problema, kagaya ng pagkakahiwa-hiwalay or division. Diyan ninyo natin mababasa na mayroong mga mananampalataya sa Corinth, ay kay Pablo ako. Mayroong nagsasabi, ay kay Silas ako. So nagkakaroon po ng division na imbis na pagkakaisa. Isa pa sa mga problema meron sa Corinth is the abuse of the sacraments. Alam natin na mayroong dalawang sakramento lang na binigay ang Panginoon para sa atin na mga mananampalataya. The first one is the baptism, and number 2 is the Lord Supper. Hindi ho pwedeng madagdagan yan. But sa ibang mga sekta at reliyon, more than 2. Pero biblically speaking, at we must be biblical, ay dalawa lang ang mga sakramento na binigay sa atin, at yan ay bautismo at banal na hapunan. So nagkaroon po ng pag-abuso. At isa na nga diyan, advance ako, mamaya tatalakayin ko yan, ay ang pagdalo ng ilang mga kapatiran sa banal na hapunan na nasa impluensya ng alak. Okay? Some of them ay lasing or nasa impluensya ng alak na uma-attend ng banal na hapunan. Next pa ay ang disorder during worship service, kawalan ng kaayusan, kawalan ng pagkakasunod kung ano ang itinalaga ng Apostol Pablo at ng iba pang mga apostol, kung ano ang daloy ng pananambahan. Dagdag pa dyan ang ilang mga theological problems na dapat ay nakapagpapatatag sa mga mananampalataya. Subalit, some of these theological teaching ay they twisted. Kanila pong pinilipit ito upang sang-ayunan ang kanilang mga makasalanang pamumuhay, and even extreme moral laxity or sukdulang kapabayaan sa usaping moral. Sa 1 Corinthians natin mababasa na kinumpronta ni Pablo ang isang anak na lalaki na kung saan ay kanyang inasawa or kinasama, o ano ang tawag man doon, yung asawa or maring pangalawang asawa ng kanyang father. Tinalakay niya yan dyan at matindi yung kanya pong pagbanggit para harapin yung case o yung seryoso na problema na iyan. At panghuli, yung pong walang basihan na mga paniniwala na nakapasok sa loob ng church sa Corinth. So ano ang pinapaalala sa atin sa background pa lang ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga, that we should be based upon what the Bible is saying regarding how we perform our worship service, at ganoon din kung paano dapat tayong mamuhay bilang mga mananampalataya. Then punta natin yung chapter 6 or yung buong book ng buong letter ni Apostol Pablo, yung 1 Corinthians, yung first 6 chapters, chapter 1 to 6, ay nagtatalakay patungkol sa mga bagay na iniulat or sinabi or inirecord kay Apostol Pablo. Habang ang chapter 7 hanggang chapter 16 ay pagtalakay niya patungkol sa
tugon. Kasi meron pong nakarating na sulat kay Apostol Pablo from the Corinth itself na kung saan ay humihingi ng tulong na ayusin na kung paano maayos ang mga problema sa loob ng church. So, pinaniniwalaan ng ilang mga Bible scholars na ang sulat at ang nag-report kay Pablo patungkol sa nangyayari sa loob ng Corinth ay isang tao lang. No? Itong from the house of Chloe. No? Yun yung paniniwala ng marami na isa lang yung nag-report, of course, kasi member din siya ng church sa Corinth, and then siya din yung nagdala ng sulat na ginawa mismo ng mga taga-Corinto para humingi na ng tulong kay Apostol Pablo para maayos ang mga problema nila doon. Now, sa chapter 6, nandyan yung ating tatalakayin, meron pong dalawang problema na tinalakay dyan si Apostol Pablo. The first one, from verse 1 to verse 11, ay ang mga legal na demandahan nila or lawsuits, kung tawagin, na kung saan sila na magkakapatid sa pananampalataya, naghahablahan. At tinalakay ni Pablo, at mamaya ay atin pong babasahin yan para lang po sa context. And then, yung remaining, yung verse 12 to verse 20, ay ang kanya naman pong pagtalakay regarding sexual immorality. Okay? So, sa first 8 verses ng chapter 6, ay kinlaro ni Pablo na isang kahiyahiyang gawain ang maghabla ng kapwa mananampalataya. Okay, ulitin ko po. Sa chapter 6, verse 1 to verse 8, kinlaro ni Pablo na isang kahiyahiyang gawain. And sad to say, nangyayari yan ngayon sa ating panahon. Mayroon kaming kilalang mga kaibigan naming mga pastor from other group or Christian, hindi naman denomination, kundi ibang, bagamat same yung faith, same na belief, magkakaiba lang yung pangalan ng church, mga pastor ito, pero sila naghahablahan sa korte. Okay? At isa ito sa kinlaro ni Pablo na isang nakakayang bagay. Why? Kasi kung titignan natin ang verse 1 to verse 8, parang hindi ko sinama dyan sa ating presentation, but then, I know na meron kayong Biblia, para yung context, kung titignan natin verse 1 to verse 8, ng chapter 6, sabi niya rito, kapag may reklamo ang isa sa inyo laban sa kanyang kapatid, so merong usapin, no, may problema, at hindi lang basta problema, kundi seryosong problema. Sabi niya, bakit dinadala niya ito sa hukom na hindi sumasampalataya sa Diyos? Ibig sabihin, dinadala nila doon sa tagapag-ayos, which is na yun yung hukom, maaaring sa barangay captain, or whatever, hindi naman mananampalataya. Okay? Dapat dalhin niya ito sa mga sumasampalataya sa Diyos. It's either the elders of the church or even mismo yung mga pastors. So dito po ang ikinikintal, nilalagay ni Pablo sa isipan ng mga mananampalataya at maging sa atin, the believers of Christ ay dapat maging tagapag-ayos. At kung mayroong naghahanap ng payo or para ayusin ang problema, ang mga mananampalataya dapat ang siyang nagbibigay noon. But here, anong problema? Sila ay naghahanap ng tagapag-ayos, hindi pa mananampalataya. And then verse 2, hindi nyo ba alam, gusto lang sinasabi ni Pablo, di ba tinuro ko na sa inyo? Yun yung ibig niya sabihin dyan. Hindi nyo ba alam na sa mga huling araw, tayong mga banal ang hahatol sa mga tao sa mundo? Darating ang araw sa pagbabalik ng Panginoon Kristo na ang mga mananampalataya, ang mga taong banal, pinabanal, okay? Ito yung mga mananampalataya, siyang hahatol sa mga hindi mananampalataya sa mundo. At sabi pa niya, at kung kayo ang hahatol sa mga tao sa mundo, wala ba kayong kakayahang hatulan ang maliliit na bagay na iyan? And then verse 3, pangalawang reminder ni Pablo sa mga mananampalataya, hindi nyo ba alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Hindi ito tumutukoy sa buong kaanghilan ng langit, kundi ito yung mga anghel na nakasama ni Lucifer, na sumama kay Lucifer nung si Lucifer ay pinanayos ng Diyos saan? Sa langit. At
maging ang paghatol sa mga anghel na ito, sino ho ang itinalaga ng Diyos? Ang mga mananampalataya. Okay? At sabi niya, at kung kaya nating gawin ito, mas lalong kaya ninyong ayusin ang mga alitan sa buhay na ito. Meaning to say, yung life dito sa mundo, yung mga ayusin, ang mga problema, kaya nyo ayusin. Now, verse 4. Kaya kung mayroon kayong mga alitan, bakit dinadala pa ninyo ito sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Now, isa pang mas gaan na maunawaan, hindi member ng church. Okay? Yung kanilang dinadalhan ng kanilang problema para ayusin sila. Then, sabi ng verse 5, mahiya naman kayo. Ano yung pagkasulat niyan ay mayroong exclamation point. Mahiya naman kayo. Hindi na kayo nahiya. Kayo ang dapat tagapag-ayos ngayon. Hindi mananampalataya ang nag-aayos sa iyo. And then, sabi pa niya, wala na ba talagang marunong sa inyo na may kakayang umayos ng mga alitan ng mga mananampalataya? Ang nangyayari, nagdidimandaan ang magkakapatid sa Panginoon at sa harapan pa ng mga hindi mananampalataya. Di ba? Sino sa inyo nakaranas na nagkaroon ng ayusin doon sa barangay or saan pa man na ang mga manunood ay hindi mananampalataya? At nakakaya nga na tingnan na yung nagsasakdal at yung nasasakdal ay magkapatid sa pananampalataya at nanunood ang hindi mananampalataya. Hindi magandang tignan. Kaya nasabi ni Pablo, nakakaya yan. Mahiya naman kayo. Okay? Now, verse 7, kayo mismo ang talo sa pagkakaroon ninyo ng mga kaso laban sa isa't isa. Bakit hindi na lang ninyo tiisin ang gumagawa ng masama at nandaraya sa inyo? Ito ay mas pinalawak na sinabi ni Pablo regarding sa sinabi ni Jesus, kung sinampal lang yung kanan mo o kaliwa, ibigay mo yung kabila. Okay? Na kung ninakaw ang iyong balabal, ay ibigay mo pa yung baro. So, yun po ang tinutukoy dyan ni Pablo. Kung ikaw ay alin, mananampalataya. Bakit hindi na lang ninyo tiisin ang gumagawa ng masama at nandaraya sa inyo? Now, verse 8, ngunit ang nangyayari, kayo pa mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya at ginagawa ninyo ito mismo, kanino? Sa inyong mga kapatid sa Panginoon. And then, verse 9, that's our text. Verse 9 to verse 11, para ipaunawa ni Pablo na hindi na kayo yung dating kayo. Okay? So, yan po yung context niyan. So, ang mensahe na nais ko pong ilatag sa ating kalagitnaan for that text ay ganito: the importance of the conversion that must be seen in the lives of the believers as the main proof that they belong to the kingdom of God. Sa Tagalog, ang kahalagahan ng pagbabago na dapat ay nakikita. Take note, dapat ay nakikita sa buhay ng mga mananampalataya bilang pangunahing pruweba, bilang pangunahing ebidensya na sila nga, sino yung sila, mga mananampalataya, ay kabilang na saan? Sa kaharian ng Diyos. Okay? So, ganun ka-importante ang alin? Pagbabago. Mayroong pagbabago. Now, sa Canada, hindi ko alam kung kailan ito nangyari, but mayroong batas sa Canada na nagbabawal na baguhin ang sinumang miyembro ng LGBT community. At ngayon, isang krimen ang sino mang mapatunayan na may isang tao na lumalapit o naging pag-usap sa isang member ng LGBT community para siya ay baguhin o ibalik sa kanyang dating pagkatao. Okay? Bakit naging krimen? Sapagkat ito ay mayroon pong parusa na 5 taong pagkakulong. At sad to say, maaring mangyari yan dito sa ating bansang Pilipinas dahil sa patuloy na pagsisikap ng ilan para maisabatas ang SOGI Bill, which is na tinatawag na anti-discrimination law, na kung saan ay maganda pag narinig natin wala ng diskriminasyon, but isa yung persecution sa believers of Christ someday kung yan ay maisa batas. Okay, bakit? Bigyan ko kayo ng halimbawa.
At na isa batas yan, ang bata po ay hindi dapat natawagin. Tama, ang tawag natin dito sa Cavite sa isang batang lalaki, otoy, tutoy. Sa Bisaya, tuto, no, dudon. No, hindi pwedeng tawagin. Kung babae man yan, or ineng, nene, nineng, neng. So hindi po pwede na unless na makarating siya ng kanya pong tamang kaisipan at siya mismo magsasabi, okay, you can call me this. Okay. At kapag ka naisa batas sa Sojibil, may karapatang kaparusahan. Okay? At kahit na tawagin mo, o kapag ka mayroong kang tinawag na isang lalaki nakabihis babae ng sir, kagaya ng nangyari kamakailan, no? Pinaupo nitong, ano ba tawag doon, transgender ba siya? Parang hindi naman eh. No? Na kung saan ay kanyang pinatayo sa kanyang harapan for 2 hours. Pero pag isa batas sa Sojibil, meron kong corresponding na kaparusahan. It's either na fine, kung magkano man, at may kasama alin pagka kulong. Ang number 3 na worst ay ang pagtanggi ng sino pa mang lisensyadong magkasal sa same-sex na lumalapit sa iyo para magpakasal. So magkakaroon po ng pagkakakulong, and of course, pagkansila ng license mo na binigay ng ating bansa. So, sa ngayon ay pinipilit na maisabatas yan. At hindi natin alam kung anong kalooban ng Diyos at baka maaprubahan yan. Kasi nasabi ng Biblia, the world is going to be worse sa palala na ng sa palala. Now, anong reason kung bakit may church? The reason why the church is in the world is to do the business of conversion. Yan yung business ng church. Yan yung ating layunin why we stand. Bakit na tayo nag-i-exist dito sa Cavite, sa bahagi ng Batangas, particularly sa upland area, para alin? Mangaral ng pagbabago. Manawagan sa tao ng alin? Pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. So yung dalawang salita yon, pagsisisi at pagtalikod, there is conversion, right? Pagbabago. At yan yung trabaho ng church, ang manawagan sa bawat isa na magsisi, tumalikod sa kasalanan at sumampalataya tanging kanino? Kay Jesucristo lamang at mamuhay at magpasakop sa kung ano ang nais ng Panginoon na maging. It is not just a confession of what you biblically believe. Ano man ang iyong maaring tama ang iyong paniniwala kung wala naman itong epekto sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, wala naman itong pagbabago sa iyong buhay, o wala itong nagagawang pagbabago sa iyong buhay, kahit patama ang iyong paniniwala, baka ikaw ay alin? Nadaya lang. Ang pinaka-patunay na totoo ang iyong paniniwala at pananampalataya na biblical yan, mayroong pagbabago. No? The conversion. At yan yung mababasa natin sa Book of Acts. Yung conversion after na maipangaral ang salita ng Diyos. After na buong tapang, ngunit may pagpapakumbaba na ipangaral ng bawat mga apostol, ang Ebanghelyo ni Kristo, at maraming mga pagbabago ang nangyari sa buhay ng mga nakinig, hindi dahil sa magaling silang makinig, kundi dahil sa biyaya at habag ng Diyos. So, ang mensahe ng church ay ipangaral ang mensahe ng pagbabago sa sino pa mang mga makasalanan, including ang mga member ng LGBT community. Hindi lamang sa LGBT community, kundi lahat ng tao na mga makasalanan. Yan ang purpose ng church. Manawagan ng pagbabago. At ang pagbabago ay milagrong trabaho ng Espiritu Santo. Hindi natin yung trabaho. Ang ating trabaho ay alin? Mangaral ng Ebanghelyo. Ipaunawa ang Ebanghelyo. At ang trabaho naman ng Espiritu Santo ay baguhin mula sa kalooban yung kanyang puso at paniniwala na mabago tungo sa pagsunod sa Panginoon. Now, punta tayo sa ating pong talatang pag-aaralan. Binanggit dito ni Apostol Pablo kung sino-sino ang miyembro ng church sa Corinth. Okay? Sa ating talatang pag-aaralan. Kung anong uri ng mga tao ang mga mananampalataya sa Corinto dati. Sila po yung bumubuo sa church sa Corinto. And same thing sa FCC. Mapa Bacoor man or Batangas. Dapat ay itong mga ito ay dati
nating buhay. And same thing, dito po, niremind sila ni Pablo. Sila yung mga taong binago mula sa lahat ng uri ng makasalanan nilang dating pagkatao. At ilan sa mga binanggit ni Pablo, again, akin lang pong ipapaula sa inyo, hindi ibig sabihin na hindi nyo nabasa ang particular sin na binanggit ni Pablo, hindi yung kasalanan. Kundi nais natin ipaunawa sa lahat na maaring ito yung ugat, hindi man dyan yung mismong pangalan ng kasalanan, pero dyan nag-uugat yung iba't ibang uri ng kasalanan. And the first sin na binanggit ni Pablo na dating pamumuhay ng ilang mga miyembro ng church sa Corinth ay ang pagiging immoral. Ano ba ang ibig sabihin ng immoral? Ito ay lalaki at babae na kung saan ay guilty ng sexual na kasalanan. Ito yung pakikipagtalik na hindi kasal, o di kaya kasal na, ngunit nakikipagtalik o sumisiping sa tao, hindi naman niya pinakasalan. At aminado po ako, na ako po ay yan din yung aking pamumuhay. At nung kami ay nung ako nga ay natawag ng Panginoon sa paglilingkod, kinausap ko yung aking asawa. Sabi ko, ma, alam mo ba na bago tayo magpakasal, nagkakasalan tayo sa Diyos. Kasi nais kong paunawa sa Kanya na kailangan nating ihingi ng tawad yun sa Diyos. Yes, kahit tayo kasal na, pero nahingi mo ba yun ng tawad? Sinabi mo ba yun sa Panginoon, nagkasala kami, Lord, sa inyo? Kahit na tayo sumisimba na, sabi ko sa asawa, hinlaan mo yun sa Kanya na ang pagsisiping na hindi kasal ay alin ay isang immoral na pamumuhay. At yan yung panahon natin ngayon. Aminado man tayo sa hindi. At ang tanong, makakapasok ba sa karinang langit ang immoral? Ano sabi ni Pablo? No. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Sabi niya, huwag kayong palilinlang. After na sabi niya, na hindi magmamana ng karera ng Diyos ang mga masama o ang mga makasalanan. At kanyang binanggit isa-isa kung ano-ano yung mga kasalanan na iyon, at isa na nga diyan ang pagiging immoral. Now, hindi lamang immoral, yung pong actual, na pakipagtalik sa partner, hindi ka naman kasal sa kanya, or kasal ka na, nakipagtalik ka pa sa hindi mo naman asawa, kasama rin ho diyan ang panunod ng pornografiya. Okay. That's also immorality. Ano ba sabi ng Hebreo chapter 13 verse 4? Sabi rito, dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang alin? Pangangalo niya, take note for that word, iwasan. Ang salitang iwasan ay same thing ng ginawa ni Joseph nung siya ay nilapitan ni Mrs. Potiphar. Okay? Na siya ay alin? Tumakbo pa palayo. Umiwas siya. So, yan din po yung ibig sabihin na sinasabi dyan niyang writer ng Hebreo na kung saan dapat niyang iwasan ng alin. Ang pangangalo niya sapagkat hahatulan ng Diyos, tatanggapin ba sa langit? No. Ano sabi dyan? Hahatulan ng Diyos ang mga nangangalo niya at ang mga immoral. No? So, isa sa mga dating gumagawa niyan ay kabilang na saan? Sa iglesia doon sa Corinth. At dapat natin ipaunawa ito sa ating panahon, sa ating mga anak, sa mga teenagers. Purihin ng Diyos na ang aking anak ay ngayon ay mag-grade 7 na. Nag-iisa lang naming anak na lalaki at hindi na madadagdagan. Ay tinuturo ko ito sa kanya. Okay? Kasi may mga pagkakataon na may mga kaklase siyang babae na nangungulit sa kanya. Okay. At yun yung kanyang, hindi para ipagmalaki na may tsura yung anak ko. Kundi gusto kong ipaunawa sa inyo na trabaho natin magulang as believer of Christ. Kahit sa mura nilang edad, naintindihan nila yon. Tandaan natin, mayroong batas ngayon na sinusulong. Na binito na ba o dito pala ng ating presidente ang pagtuturo about sex education sa school. Nakakatakot yung batas na yun pag nasa batas. Hindi ko na babanggitin.
napanood ko yung nilalaman ng batas na iyan. At pinisyon yung senador, nabasa niyo ba? Napapaloob sa batas na iyan? Na lumalabas, hindi naman niya nabasa. Okay? So we, believers of Christ, tayo na mga magulang na may mga anak, dapat ituro natin yung katotohanan. Baka maunahan tayo ng school, maunahan tayo ng internet, maunahan tayo ng platform like Facebook sa pagtuturo ng mali sa ating mga anak. The world is going to be worse. At tayo din maging worse. Worse saan? Sa pagtuturo ng katotohanan. Okay? So that's number 1, pagiging immoral. Number 2 is sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Alam natin ito, person. Kanina kaya kami na traffic papunta rito ay dahil dyan. Okay? Ano ba ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Person worshiping of any other God other than the true and living God. Pagsamba sa ibang Diyos. Okay? Which is na idolatry. Now, paalala sa lahat, ang idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi lamang pagsamba, paglumot, paglingkod sa mga imahe na yari sa bato, kahoy at ginto, at iba pang materyales. Maging ang pamilya, karangyaan at ang iyong ambisyon ay pupwedeng maging iyong Diyos-Diyosan. Anything na naghihinder sa iyo na sambahin at paglingkuran ang buhay at tunay na Diyos is idolatry. Now, kung titingnan natin ang Colossians chapter 3 verse 5 to 6, meron pang isang form of idolatry. Sabi diyan, kaya patayin niyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na immoralidad, kanina binanggit yan, kalaswaan, pagnanasa at alin, kasakiman na katumbas na rin ng alin, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Take note, verse 6. Makakapasok ba sa karan ng langit ang sumasamba sa Diyos-Diyosan? No. Sabi ng verse 6, parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyon. Okay? And then, ano sabi ni Pablo? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Don't be a fool. Okay? The number 3, nangangalunya or nakikipagrelasyon, nakipagtalik o sumisiping saan? Sa kapwa lalaki or kapwa babae. So ito ay hindi lamang sexual na gawain outside marriages, labas sa kasal. Hindi lamang po yun ang tinutukoy nito na pangangalunya, kundi ito'y tumutukoy sa sinuman, mapalalaki o babae, na nagnanais or binabago niya ang kanyang normal na pagiging lalaki or babae. Yung rule niya bilang lalaki o babae, nais niyang baguhin. Okay? Yung role ng isang lalaki o babae sa relasyon is other sex, lalaki at babae, pero nais mong baguhin or binabago mo ito. Then iyan ay alin, pangangalunya, no? Including transgender sex changes and other gender perversion, pagbaluktot o pagbabago sa anumang uri ng kasarian. Sa Facebook, marami kang mapapanood, isang debate, ang member ng LGBT, tinatanong ko, what is the meaning of female or woman for you? Hindi nila masagot-sagot yun. They try to twist kung ano ang biblical o ano ang itinalaga ng Diyos sa isang lalaki at sa isang babae. Ano ba ang tinalaga ng Diyos? Sabi ng Genesis chapter 1 verse 27. Kaya ano ba ang nilikha ng Diyos? Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa kanyang wangis. Taglay ng lalaki at babae ang wangis ng ating likha. Mga kapatid, taglay natin ang wangis ng ating Panginoon. Lalo na nung tayo tumanggap ng kaligtasan. At isa sa wangis ng Diyos that we must pursue is His holiness. Kanyang kabanalan. Yan dapat yung ating pong bagong goal sa buhay. Ang mamuhay sa kabanalan katulad ng ating amang Diyos sa langit na banal. And then sabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 5, hindi dapat magsuot ng kasuotang panlalaki ang mga babae o mga lalaki ng kasuotang panlalaki dahil alin? Inasusuklaman ng Panginoon na inyong Diyos ang gumagawa nito. Now, sa Deuteronomy
makikita natin yun lang kasuotan. Ay how much more yung palitan mo? Kung ako na lalaki ay magpapalagay ako ng breast, kung ako na lalaki ay ganito boses ko, liliitan ko para maging boses pa ba? How much more? Ay dyan pa lamang po, kasuotan. Okay? Kung ang isang babae na gusto niya mawala yung kanyang breast at iinom siya or magpapa-inject siya ng hormones para tumubo yung mga buhok na panlalaki lang at maging yung kanyang boses, ano sabi sa binasa natin? Kasuklam-suklam yan. Kanino? Sa Diyos. At dapat natin itong ipaalam sa tao. Kung meron tayong member ng family, kung tayong miyembro, please, sabihin natin ito sa kanila. Kung totoong mahal natin sila. Walang problema sa ating panahon, mali ang definition ng love. Ang love sa panahon na ito, ang kahulugan ay hindi makapanakit ng damdamin. That's wrong. Kung mahal mo isang tao, talo mong mapapahama kahit masaktan siya, kanyang damdamin, sasabihin mo ang katotohanan with care. Hindi lamang para siya ay ibagsak o ipamukha sa kanya o something na gusto mong iparating sa kanya. But with care, with love, sabihin mo ang katotohanan. Okay? Then Leviticus chapter 18 verse 22. Leviticus chapter 18 verse 22, sabi rito, huwag kang sumiping. So, sa Deuteronomy, damit, ngayon dito sa 22 ng Leviticus 18, huwag kang sumiping sa kapwa lalaki o kapwa mo babae. Why? Dahil kasuklam-suklam ito. Ang term na kasuklam-suklam ay katumbas din na kasuka-suka. It is not just anger, kundi alin, talagang nakakadiri ang kanya pong kasing kahulugan. And then chapter 20, verse 13, yan pa rin pong Levitico, chapter 20, verse 13, sabi rito kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, anong gagawin? Pareho silang dapat patayin dahil pareho silang gumagawa ng alin? Kasuklam-suklam na gawain. Take note yung susunod na pag-usap. Sila ang responsable sa sinabi nilang kamatayan. Ito rin ang ibig sabihin na sino mang mapunta sa impyerno, hindi nila masisisi ang Diyos dahil ang pagpunta ro ng tao, sila ang may kagagawan. At ang Diyos ay mabuti sa lahat ng tao, mabuti man o masama. Pinangangaral niya ang kanyang ibanghelyo sa lahat ng tao sa buong mundo upang wala silang maidahilan sa araw na paghuhubog. Ano sasabihin natin? Old Testament yan, Pastor. Hindi naman yan tinalakay sa New Testament. Yan yung madalas na palusot. But tignan natin ano ba sinabi ni Pablo? Romans 1, chapter 26. Romans chapter 1, verse 26 to 27. Sabi ko rito, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ang salitang hinayaan ay isang uri rin ng alin, parusa. Parang nabanggit ko na sa inyo, tayong mga magulang, may ganun tayong ganun parusa. Dahil sa sobrang kulit, bahala ka na nga. Tignan ko lang kung hindi ka matututo kung ipagpapatuloy mo yan. Di ba? So yun din, isa rin parusa. Na alin, ang pabayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ano yun? Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Same thing, 27. Ganon din ang mga lalaki. Tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay alin? Pinagnasahan ang kapwa lalaki. Take note, anong sabi sunod? Kahiya-hiya. Yan po, yung isa pang kahulugan ng kasuklam-suklam. Kahiya-hiya alin. Ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. Minsan nag-uusap kami ni Pastor Ray regarding dito. And then, ang tanong ni Pastor Ray, hindi naman sila nanganganak, pero bakit dumadami? Kasi bakit? Ano sabi ng binasa natin? Hinayaan na sila.
which is a form of alin, judgment ng Panginoon. Okay? So, makapasok ba sa karya ng langit at sino mang nangangalunya na ipagtalik o sumisiping sa kapwa lalaki o kapwa babae? No. Pero, ilan sa member ng church sa Corinth, ganoon dati. Diba? Sa verse 11, meron natin kung talatang pinag-aralan, ganyan ang ilan sa inyo noon. Meaning to say, ang ating church at FCC, hindi natin pinapaalis ang sino mang member ng LGBT, ang sino mang immoral. We welcome them para malaman nila ang katotohanan. Dahil concerned tayo sa kanilang kaligtasan. Okay. So yan po yung nais natin ipuunawa. And then lastly, 1 Timothy chapter 1 verse 10. Unang Timoteo chapter 1 verse 10. Sabi rito, again, ni Pablo, ang kautusan ay binigay din para sa mga gumagawa ng sexual na immoralidad, mga nagipagtaalik sa kapwa lalaki, kidnapper, sinungaling at tumitistigo ng hindi totoo, at sa sino man sumasalungat sa tamang aral. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan o sa atin, dahil kung buo ng Biblia, ibinigay ng Diyos ang Biblia para sa mga namumuhay sa ganitong klaseng kasalanan, including alin? Ang mga nangangalunya at mga nakikipagrelasyon o nakikipagtalik sa same sex. Okay? So, ang mga kasalanan na ito ay laging kinukundina ng Diyos. Pero nung sabi ni Pablo sa verse 11, some of you, ilan sa inyo, ganyan dati. Okay? So, yan po yung pangatlo. The number 4 na pagbanggit ni Pablo ng kasalanan na ilan sa mga believers sa Corinto ay dating ganito, nagnanakaw at sakim. Okay? Nagnanakaw at sakim. Alam natin na pagnanakaw ay bahagi ng 10 utos ng Diyos. Pangilang utos yun sa 10 utos? 7. Okay. 7 utos na huwag kayong magnanakaw. And then, binanggit ni Pablo ang pagiging sakim. Kasi ang pagnanakaw at sakim, ang pinag-uugatan nito ay ang pag-iimbot. Ano ibig sabihin ng sakim? Ito yung masidhi or matinding pagnanasa na maangkin ang pag-aari ng iba. At ito'y nagbubunga sa taong pinagharian ng pag-iimbot or pagiging sakim ng pagnanakaw. Okay. It's either na mahal sa buhay ng kapwa mo or mga bagay na kanyang nipundahan. Okay? So, kumbaga sa salita natin, magpipinsan yan. Si magnanakaw, sakim, at si mapag-imbot. So, makakapasok ba sa karya ng langit ang sinumang namumuhay sa mga ganitong klaseng kasalanan? Hindi. Sabi ni Pablo, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Now, hindi lang ibig sabihin nagnanakaw ay yun lang. Ang sinuman na mayroon pong hindi tama na pakikitungo sa kapwa para lang sila ay madaya ay isa ring uri ng pagnanakaw na nagmumula saan? Sa pagiging sakim at pag-iimbot. Diba? No, sabi sa Biblia, namumuhi ang Diyos sa timbangang may daya. Okay. Yung pong pakikitungo sa kapwa upang sila ay dayain, lidlangin. So, yan din ay kasama dito sa binanggit natin sa ika-apat na uri ng kasalanan. And then number 5, lasenggo. Okay. Sa ating panahon, meron pang nakikipagtalo. No? Patungkol dyan. Si Kristo mismo, nang lumikha ng alak, si Pablo mismo nagsabi kay Timothy na uminom ka kahit konting alak out of context. Ang pinag-usapan dito is lasenggo. Okay? At yan yung issue sa church sa Corinth. Na ayon po sa ilang mga theologian and even Bible scholars na mayroon pong na uma-attend during their Lord's Supper na laseng or nasa impluwensya ng alak. Okay? Ang paglalasing ay nagpapababa ng pagkatao ng sino mang alipin nito. Okay? Ang alak ay nakaka-alipin. Pansinin nyo yung mga laseng or maaaring ilan sa atin, sa inyo, ay dating lasenggo. Pinipilit mong tuwid ang lakad mo, pero kahit laging
Tagilid. Kasi bakit? Hindi na ikaw ang may control sa'yo. Okay? Ano ba sabi ng Kawikaan 20 verse 1? Sabi diyan, ang sobrang pag-inom ng alak ay nagbubunga ng panunuya at kaguluhan. Ibig sabihin, ito ay nagbubunga ito ng pakikipag-away, pagtatalo, hanggang sa kaguluhan. Kaya ang taong naglalasing ay salat saan? Karunungan. Or sa ibang salin, ito ay isang kamang-mangan. Sa Poignant Version, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamang-mangan ang magpakalulong dito. Okay. Meron akong nabasa ng isang comment sa Facebook, isa sa aking mga kaibigan. Sabi niya, mas gusto kong lasing ang aking asawa kasi pagkalasing, nakakahingi ako ng kahit magkano gusto kong hingin sa kanya. Ginawa pang alin. Ginawa pang, okay, ayos pala ang alin. Malasing. Kasi kuripot pag hindi lasing. Then, mananatili na yan ay alin. Kasalanan. At ano sabi ni Pablo, makakapasok ba sa hari ng langit ng lasing ko? No. Huwag niyong dayain yung sarili. But, ilan sa mga miyembro ng Church sa Corinth ay alin? Dating maglalasing. Okay? Mayroong nangyaring pagbago. At panghuli, nanlalait ng kapwa at nandaraya. Sa iba ay mandarambong. Okay? Nanlalait ng kapwa. Kasama dyan ang alin. Sa English, gossipers or whisperers. Whisper. Bulong. Huwag mong sabihin kay ano ha. Huwag mong sabihin ako ang nagsabi sa iyo. Hanggang ikinuwento, ganun din. Hanggang sa nakarating sa iyong mismong tao. Okay? Gossipers. Sa Tagalog version, masitsit. Dati hindi ko maintindihan yan. Kasi ako nasa Aklan, walang ganyang salita sa amin. Masitsit. Ang sitsit na, sabi ko, masama pala yun. Kasalanan pala, masitsit. Pero ang sinasabi pala ng masitsit is what? Whisperer, gossiper. Ang pag-uusap tungkol sa buhay ng ibang tao without their permission. At tayong lahat ay alin. Guilty about that. At ang sabi ni Pablo, makakapasok ba sa karya ng langit ang mga chismosa? Meron tayong dapat pagchismisan, which is na kalugod-lugod sa Diyos. Ang alin? Ang Ebanghelyo ni Kristo. Yan na yung laman nating chismis at hindi ang chismis, kundi katotohanan. Ano ba ang napapaloob sa kasalanan na ito? Walang galang sa kapwa. Sa mga kabataan, walang galang sa mga magulang. Sa mga nakakatanda. At sa pangkalahatan, walang galang sa kapwa. Lapastangan sa pagkatao ng kapwa at mapagmura. Mandaraya, taking advantage of others for their own financial gain. Nananamantala ng kapwa para lang sila ay makinabang. O anuman kanilang mapakinabangan is a form of pandaraya. Okay? So again, ano sabi ni Pablo? Ganyan ang ilan sa inyo noon. Why? Dahil sila ay mga taong dating makasalanan, ngunit sila ay binago. That's conversion. At ganyan kahalaga na makita, kagaya ng ating, sinabi ko kanina sa ating mensahe, ang kahalagahan ng pagbabago na dapat makita sa bawat mananampalataya. At kagaya ng binasa nating talata, nagpapakita ang pagbanggit ni Pablo na itong mga members ng church sa Corinth, sila ay dating ganoon. Ano ba ibig sabihin na dati? Wala na, iba na ngayon. Bagamat sila yung dati, ginagawa nila yung dati, pero may ginawa ang Diyos sa kanila. At yan yung alin? Pagbabago. They are converted people. And same through sa FCC, I pray. Ngunit ikaw lang nakakaalam, nakakilala na yung sarili. Ang church, ang tunay na church ng ating Panginoon Jesucristo ay binubuo ng mga taong dating makasalanan. Ngunit sa biyaya at habag ng Diyos, sila ay mga taong alin, binago na. Ibig sabihin, kung mayroong tao, grupo ng tao na nagbabawal, at pag naisa batas ang Sochi Bill,
Kapag ka mayroon pong nagbabawal na baguhin ang isang makasalanan, isang direktang pag-atake sa Diyos, kay Kristo, sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, at ganoon din, direktang pag-atake sa iglesia ng ating Diyos na buhay. Tandaan po natin yan. So, magsisimula ang persecution. At ganyan kahirap sa Canada. Kung saan nandoon si Pastor John MacArthur. But they stand. Sila ay naninindigan, proclaiming repentance at the gospel of Jesus Christ. Pag sa batas itong Sochibil, kapatid, ikaw ba ay mananatiling tapat sa Panginoon na mangaral ng pagbabago sa iyong kapwa? O ikukompromiso mo kung ano pinag-uutos ng Panginoon? Mga kapatid, that's the business of church. Now, sabi ni Pablo pa sa kanya sinabi, some of you, ilan sa inyo. Ibig sabihin, ito ay dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang epekto ng Ebanghelyo sa isang tao ay hindi lamang iligtas ang tao makasalanan sa kaparusahan, kundi palayain ang mga kasalanan mula sa pagkaalipin ng kasalanan na dati nilang pinahahalagahan. So, ang kaligtasan ay hindi lamang mawala ang tao sa parusa nito balang araw, may gagawad ng Diyos. Ang kaligtasan din ay pagkalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Dati sa sekta na aking kinabibilangan, which is na Pentecostal, yan ang pananiwala, kaya ako tinanggap si Kristo para hindi ako mapunta sa impyerno. Hindi ko alam na ako rin pala ay pinalaya na ng Diyos sa pagkakalipin ng kasalanan. You can now say no to sin. You can now say no to sin. At hindi yung kakantahin yung awitin, gusto kong bumayad, pero di ko magawa. You can say no to sin. Ang dahilan lamang kung bakit nagpapatuloy sa kasalanan ng isa ng Kristiyano ay dahil sa kanyang alin. Binibigyan pa rin niya ito o pinagbibigyan niya pa rin ang kasalanan. That's the issue. At napatunayan mo yan sa sarili. Yan yung issue. But you can say no. Pwede mo nang sabihin hindi. Kasi bakit hindi ka naalipin ng kasalanan? Remember, anong sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Mamaya, mababasa rin natin yan. If anyone is in Christ, he is a new what? Creation. Buti kung hanggang doon lang, period, no? May binanggit pa. The old has gone. Ano yung old? Yung pamumuhay mo sa kasalanan, wala na. Yung desire mo sa sin, wala na. Yung hindi mo kayang tanggihan ng kasalanan, past na yun. The new has come. Ano yung new? Kaya mo nang sabihin no to sin. Ikaw na ngayon ay sumusunod sa Diyos, dati ayaw mo. That's the point there. No? So, kinlaran ng Apostol Pablo sa verse 9, sa pangalawang pangungusap, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Huwag kayong palilinlang. Ano ibig sabihin na huwag ninyong dayain yung sarili? Titignan natin, balikan natin yung 1 Corinthians chapter 9, chapter 6, verse 9. Hindi ba ninyo alam hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang. Sa salin ng poimen, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ano bang ibig sabihin noon? Number 1, those who thinks and believes that they are going to heaven while living actively in these sins. Yung sino mang nag-iisip at naniniwala na sila'y mapupunta sa langit kahit na namumuhay ng hayagan sa mga kasalanan ito. Yan ang ibig sabihin ni Pablo, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Meaning to say, sinasabi ni Pablo sa church sa Corinth at even sa atin ngayon, kung ikaw ay aktibong namumuhay pa rin sa kasalanan, huwag mong sabihin kayo mapupunta sa langit dahil bakit ang totoo, hindi ka pa naman talaga ligtas. Dahil ang totoong ligtas, may pagbabago. Hindi yung ang pagbabago ang siyang maghatong sa iyo sa kaligtasan. No, by works yun. Okay? Kundi ang epekto ng kaligtasan ay alin, pagbabago. No? Ang kaligtasan ay nagsisimula sa loob.
ng isang makasalanan, hindi sa labas, paggawa na mabuti. That's why, yan ang sinasabi ng Efeso chapter 2, verse 8 to 9. Not by works. Salvation is a gift. Hindi sa pamamagitan ng gawa that should, sino man ay pwedeng magmalaki. It must be from inside. At wala tayong kayang gawin sa ating sarili. That's why ang salvation ay from God. Dahil sa kanyang kagandaang loob. At kung may nangyari sa loob, makikita sa labas. At hindi yung kabaliktaran. Okay? Number 2, na ibig sabihin, huwag niyong dayain yung sarili. Those who think and believe that they are now Christian, but still enjoying with these things. Ang ibig din sabihin na huwag niyong dayain ang inyong sarili, ang sino mang nag-iisip at naniniwala na sila nga ay ngayon Kristiyano. Nagkiklaim sila na they have faith in Christ alone. Not from their works, ngunit nag-i-enjoy pa rin sa kasalanan. Sabi ni Pablo, tayain yung sarili. Ano sabi ni Pablo? Walang bahagi sa kaharian ng Diyos, kailanman hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang sino mang mga makasalanan o gumagawa ng masama, which is na kanyang inisa-isa. As in general terms. Okay? Pangatlo na ibig sabihin ni Pablo, huwag ninyong dayain yung sarili. Those who continue voluntarily on sinning will not inherit the kingdom of heaven. Ang sino mang nagpapatuloy ng voluntaryo ng buong kamalayan, alam na niya hindi yun kalugod-lugod sa Diyos, pero voluntaryo niya pa rin ginagawa. Don't fool yourself. Huwag ninyong dayain yung sarili. Baka totoo, hindi ka pa naman talaga mananampalataya. Meron bang example niyan sa Bible? Yes. Kasama sa 12 alagad ng Panginoon Jesus. Ang kaligtasan ba ni Judas ay nawala? No. At the first place, hindi siya mananampalataya. Siya isang taong sakim. Mapag-imbot. Kaya humantong siya sa ganoon. Marami pang iba. Okay? So, ang pagbabago or conversion ay napaka-importante. Bakit? Dahil ito'y epekto, dahil ito'y bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo upang iligtas ang sino mang nais niyang iligtas. Ano sabi ng verse 11 sa ating talata? At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya, itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoon Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ito yung mahiwagang kagandahang loob ng Diyos. Ito ay single event ng Panginoon sa buhay ng mga taong Kanyang kinahabagan. 3 bagay. Sa English, number 1, wash, nilinis. Ang tinutukoy nito ay new life. Bagong buhay sa pamamagitan ng spiritual na paglilinis at kapanganakang muli. Ito yung tinatalakay o binanggit ng Panginoon Jesus kay Nicodemo sa John chapter 3, verse 3 to verse 8. Ito rin yung binanggit ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Okay? Nandiyan po sa ating monitor. Ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Bakit? Dahil wala na kanyang dating pagkatao, binago na siya. And then maging sa Efeso chapter 2 verse 10, bago pa nilikha ng Diyos ang sanlibutan, may inihanda ang Diyos na mabuting gawa para sa kanyang mga hiniran. No? Chapter 2 verse 10 po yan. Sorry. Mukhang mali yung aking mention sa pinasa kay Sister Xiao. Sorry for that. Efeso chapter 2 verse 10, sabi rito, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Now, bago ko ituloy yung salita sa verse 10, nilikha tayo ng Diyos, hindi ito yung sinasabi doon sa Genesis. Ang tinutukoy rito, nilikha tayo ng Diyos, ito yung kapanganakang muli. Yung regeneration. Ang kapanganakang muli, hindi sa atin galing. Likha ng Diyos. Okay? At sabi niya yan dyan, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa ay itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Ang tinutukoy dyan na noon pa, bago pa nilikha ang sanlibutan.
ay alin? Itinalaga na ng Diyos na gagawin ng sino mang tatanggap ng kaligtasan. Wash, nilinis, bagong buhay. And then, pangalawa na ginawa ng Diyos ay pinaging banal. Sanctification or sanctified. No? Ito ay resulta, tumutukoy sa resulta ng pagbibigay ng Diyos ng bagong pagkatao na nilikha ng Diyos sa isang nagsisising makasalanan. At ang bagong pagkatao na ito ay malaya na sa pagkakaalipin sa kasalanan at napalitan na ng pagsunod at pagsusumikap o pagnasa sa kabanalan. Ito yung milagrong trabaho ng Espiritu Santo. That's why ito yung sinasabi ni Peter sa kanyang unang sulat. No? Kung ating titingnan ng 1 Peter, sorry, wala ito sa aking outline. At alam ko, ito yung tinalakay ninyo ni Pastor Owe. So 1 Peter chapter 1 verse 2 sa Poimen Version, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat-mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang alin? Upang maging masunurin kay Jesucristo. Kasi niyo po yung trabaho ng Espiritu Santo. That's why our salvation is Trinitarian. Ang Ama ang pumili, ang Anak ang nag-execute ng salvation at ang Espiritu Santo ang nag-a-apply ng ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. At imposible na walang makitang pagbabago sa isang taong tunay na tumanggap ng kaligtasan. That's why sinasabi ni Pablo, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Bakit? Dahil ang tunay na tumanggap ng kaligtasan, nilinis, pinaging banal, pinawalang sala, ay tiyak na magpapakita ng pagbabago. Okay? Mahanga ang ating pong triune God dahil ang kaligtasan ay isa nga ang biyaya. At ang panguli ay alin? Pagpapawalang sala or pinawalang sala. No? Or justification. Ano ibig sabihin ng justification? Maiksi lang na paliwanag. Justification is what makes us righteous in the eyes of God, at ito sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kamatayan ni Kristo sa cross, ang kasalanan ng mananampalataya ay inilagay sa kanyang account. At siya ang nagdusa, siya ang nagbayad ng ating kasalanan upang tayo ay maging matuwid. Ano ibig sabihin na pinawalang sala sa mata ng Diyos? Ikaw ay alin? Parang hindi nagkasala. Hindi ba good news yan? Kung tayo po ay mag-evangelism, mag-share ng gospel, simulan nyo sa pagiging makasalanan ng kausap nyo, kinamumuhay ito ng Diyos, but ito yung gospel. Kung ikaw'y magsisisi sa sampalatayanan mo si Kristo, sa harapan ng Diyos, para na hindi nagkasala. Bakit? Si Kristo nagbayad perfectly, completely ng iyong kasalanan. And that is good news. Ang sabihin sa iyo na alam mo na ikaw ay makukulong, ilang araw na lang, sasabihin sa iyo, may bumalita sa iyo, alam mo, may umako ng pagkakakulong mo. Hindi ba good news yan? At kung nalaman mo na may umako, anong gagawin mo sa umako? Doon sa umako na iyon, di ba paglilingkuran mo? Bibigyan mo siya ng kasiyahan. That's why we go to church, because we praise our Savior. That's why we hate sin. Bakit? Dahil tayo'y nagpapasalamat sa Diyos. That's why we continue to live holiness. Bilang pasasalamat sa Diyos na mabuti sa atin. Ang sabi ng Roma 3:26. Roma chapter 3 verse 26. Ano po yun? Alam ko po ba yun? Roma chapter 3:26. More minute, please. Sabi rito, isinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayang matuwid siya, maging sa pagturing niyang matuwid, kanino? Sa mga makasalanang sumampalataya kay Jesus. Ang problema sa many churches sa ating panahon, yes, puno nga ang church, pero puno ng mga mananampalataya na kung saan walang pagbabago dahil nagkaroon ng problema pagdating sa pagpapaunawa regarding their sinfulness.
Kung totoong naunawaan mo ang Ebanghelyo, hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. Okay? Romans 4:22-25. Romans 4:22-25, sabi rito, kaya nga, itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ang katagang itinuring na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham, kundi para rin sa atin. Tayo rin ay itinuturing ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoon Hesus. Pinatay si Jesus dahil saan? Sa ating mga kasalanan at muling binuhay para tayo ay alin? Maituring na matuwid. Isa pang salita sa matuwid, sinless. Bagamat tayo sinners. And that's the good news. Okay? Yan yung good news. At panguli, 1 Peter 3:18. 1 Peter chapter 3 verse 18. Nasabi dito ni Apostol Pedro, sapagkat si Kristo ay pinatay kahit wala siyang nagawang masama at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin ng mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. At yan yung purpose ng church natin. To preach the message of conversion. Kung hindi ganyan ang mensahe ng bawat tumatayo sa pulpito, then that's the compromising churches. Okay? At nakakatakot kung ganyang church ang dinadaluhan ng mga tunay na mananampalataya. Hindi ito tumutukoy sa perfection. Pagiging perfecto, hindi na nagkakasala. Ngunit ang hindi pagkakasala ay dapat maging direksyon natin sa buhay. Ilan sa inyo, pagising sa umagang panalangin, Lord, sana sa araw na ito hindi ako magkasala sa iyo. Nananalangin po ba tayo ng ganyan? Kung nananalangin tayo ng ganyan, maiwasan natin magkasala sa buong mag. Why? Bakit ka mananalangin, Lord? Tulungan niyo ako magkasala sa inyo sa buong maghapon. Dahil alam mo kung gaano siya kabuti sa iyo. That's why, hilingin mo yan sa Kanya. At alam niyo, ang taong nananalangin ng ganyan, makakaiwas. Hindi man 100% sa mag-uri ng kasalanan. Okay? Ang iglesia ay binubuo ng mga taong dating mga makasalanan na kinahabagan ng Diyos na ngayon nagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagsunod, pagpapasakop at pagsisikap na mamuhay sa kabanalan. So sa ating pagtatapos, hamon sa atin, ikaw ba'y nabago na? That's a personal question. Ikaw ba ay nabago na? Are you converted? Kaya mo bang sabihin na iyan ako dati? Ako yan dati. Lasenggo, ako yan dati. Bakit mo sabi dati? Kasi mula na ako'y kinabagan ng Diyos, hindi ko na yan. Ako yan dati, immoral. Ako yan dati. May pagnanasa sa kapwa ko, lalaki o kapwa ko babae. Ako yan dati, gusto kong baguhin kung ano meron ng aking katawan. Ako yan dati, sumasamba sa Diyos-Diyosan, sakim. Walang pakialam sa Diyos. Ako yan dati. Papanira ng kapwa. Kaya mo bang sabihin niya, hindi. Kung hindi, nagpapaalala ang Diyos sa'yo. Magsisi. That's the good news. Hindi niya hayaan, abutan ka ng pagpantay ng paa, hindi mo naunawaan ang ibig sabihin ng pagsisisi. Palikuran ng kasalanan at mamuhay na may pagsunod sa Diyos. Tandaan natin, ang sino mang namumuhay sa kasalanan ay alin, hindi magmamana, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. At sa lahat ng mga mananampalataya, tayo ay instrumento ng Diyos. Tayo ay manabibig ng Diyos dito sa lupa na dapat magproklama ng mensahe ng pagbabago. Magbago man ang batas, ipagbawal man na baguhin ang sino mang makasalanan, hindi nagbabago ang ating layunin sapagkat nais natin na ang bawat isang taong nakakasalamuhan natin ay tunay ngang makapasok sa kaharian
ng Diyos. At anong patunay na makakapasok ang tao sa karya ng Diyos? May pagbabago. Kumusta yung mga mahal sa buhay? Ang inyo pong mga anak na babae, anak na lalaki. O kung ikaw ay anak, kumusta yung magulang? Ikaw ba ay kumbinsido na sila mapupunta sa langit o katulad ng marami na nagpo-post sa Facebook sa mga yumaw nilang mahal sa buhay, happy birthday in heaven. Ang sabi ni Pablo, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Huwag niyong linlangin yung sarili. Okay? Sila pa iligtas na. Ang mga tao malapit sa iyo. At sa ating pagtatapos, without conversion, there is no proof of salvation. Kung walang pagbabago, patunay lang na wala rin kaligtasang natanggap ng isang tao. Tayo po'y manalangin. O banal at makapangyarihan namin Diyos, kayo po'y Diyos na makatarungan at ang Biblia from Old Testament. Yes, as we say, Old Testament, doon sa lumang tipan, nakita namin kung gaano kayo makatarungan ng isang taong guilty on the spot ay inyong pong nililipon. At dahil sa inyo itong ipaalala sa lahat na hindi ibig sabihin na sa aming panahon, para bang hindi kayo tumitingin sa mundong nilikha ninyo. Para bang kagaya ng sinasabi ng ilan na natutulog ang Diyos sapagkat laganap ang kasamaan, naglaganap ang immoral, laganap ang iba't ibang nakakahiyang uri ng kasalanan na dati kinaiya, ngunit ngayon ay tinatanggap na. Ngunit ang totoo, alam na alam niyo lahat. At kagaya ng sinabi na yung lingkod na si Pablo sa Roma chapter 1, verse 26 to 27, pinaparusahan yung mundo ngayon sa pamamagitan na hinayaan nyo ang lahat na mamuhay sa kanilang malalaswang pagnanasa dahil sa ayaw nilang pagkilala sa inyo. O aming Diyos, mayroong isa pang pangyayari na tinalaga nyo sa mundong ito. At iyon ang dapat namin pagagahan. Ang araw ng muling pagbabalik ng aming Panginoon Jesus. Ang araw ng paghuhukom ng bawat isang tao sa mundong ito ay harap sa inyong hukuman. At kung kami mananampalataya, tulungan niyo kami, O Diyos, na magkaroon ng totoong concern sa aming kapwa. Una sa aming mga mahal sa buhay. Huwag nawa kami na maging katulad na sinasabi ni Pablo, na dinadaya namin ang aming sarili. Okay lang sa amin, we are Christians, sumusunod sa inyo, pero mahal namin sa buhay, we believe ourselves na sila napupunta rin sa langit. At nakikita namin namumuhay sa kasalanan. Father, help us to speak for them. Magsalita sa kanila. Ipahayag ang katotohanan. At alam namin na ito ay maaaring magbunga ng hindi pagkakaunawaan or galit or galit sa pagitan namin. Pero for the sake of their salvation, na tanging ang Ebanghelyo niyo lamang ang instrumento o susi para maligtas. Tulungan niyo kami magsalita sa kanila at sa lahat ng tao na nakakasalamuhan namin. Nawa, i-remind niyo ang aming church, ang FCC sa kabuuan, na ang aming pangunahing gawain is conversion, pagbabago. Hindi lamang sa preaching, kundi sa aming pong pang-araw-araw na pakikisalamuha sa aming kapwa. Lord, bless your word upon the heart of each one of us. Pinabalik namin sa inyo, papuri po sa salamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.